Para po sa ating pagbasa ng banal na kasulatan, kung meron po kayong banal na kasulatan na nasa inyong tabi o kaya naman ay mga gadgets na meron pong Bible applications, ay buksan po natin sa Awit, Kabanatang 42 hanggang 43. Psalms chapters 42 and 43. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabik, O Diyos, ako'y sa inyo nananabik. Ako'y nauuhaw sa inyo, Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makakatayo sa presensya niyo? Araw-gabi luha ko lang ang pagkain ko, habang sinasabi sa akin ng aking mga kaaway, nasaan ang Diyos mo? Sumasama ang loob ko kapag naalala ko na dati ay pinangunahan ko ang maraming tao na pumupunta sa templo at kami ay nagdiriwang sumisigaw sa kagalakan at nagpapasalamat sa inyo. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Nangihina ang loob ko, ako'y parang tinabunan nyo ng malaking alon at na umuugong na parang tubig sa talon. Kaya dito ko muna kayo inaalala sa paligid ng ilog ng Hordan at Hermon, sa bundok ng Mizar. Sa araw, Panginoon, ipinapakita nyo ang inyong pag-ibig. Kaya sa gabi, umaawit ako ng aking dalangin sa inyo. O Diyos na nagbigay ng buhay ko, O Diyos na aking batong kanlungan. Ako'y nagtatanong, bakit nyo ako kinalimutan? Bakit kinakailangan pang magdusa ako sa pang-aapi ng aking mga kaaway? Para bang tumatagos na sa aking buto ang pangiinsulto ng aking mga kaaway? Patuloy nilang sinasabi, nasaan na ang Diyos mo? Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Chapter 43, Patunayan niyo, O Diyos, na ako'y walang kasalanan at ako'y inyong ipagtanggol sa mga hindi matuwid. Iligtas niyo ako sa mga mandaraya at sa masasama. Kayo ang Diyos na nag-iingat sa akin. Bakit niyo ako itinakwil? Bakit kailangan pang magdusa ako sa pang-aapi ng aking mga kaaway? Paliwanagan ninyo ako at turuan ng inyong katotohanan, upang ako'y magabayan pabalik sa inyong templo sa banal na bundok. Nang sa gayon, makalapit ako sa inyong altar, O Diyos, na nagpapagalak sa akin. At sa pamagitan ng pagtugtog ng alpa ay pupurihin ko kayo, O aking Diyos. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo, pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Yan po ang nasaad sa awit, chapters 42 hanggang 43. Tayo po ay dadako sa mensahe ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, sa panibagong pagkakataon ng amin pong pag-aaral ng iyong salita at pagsamba. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang aming maitaas at mapupurihan at kayo po ang mangusap sa aming mga buhay. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming bahaging ito ng aming pagsamba. Mangusap po kayo upang kami ay palakasin at turuan ng mga tamang aral na aming lalakaran. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula po sa mga talata na atin pong binasa, ay pag-aaralan po natin yung paksa na destroying depression. Paano ba natin mapapaglabanan ang kalungkutan sa ating pong buhay? Destroying depression. Kamakailan ay naging headline sa balita ito. No? Sabi diyan, Guevara bears alarming rise in suicides,
calls on spiritual leaders to provide counsel for the depressed. Yan po yung panawagan ni Justice Secretary Menardo Guevara. Marami daw po ang nakakaalarmang balita patungkol sa mga tao na nag-iisip na wakasan ang kanilang buhay. Lalo na dito po sa panahon ng pandemic. Marami po nag-iisip. Minsan nga, nung isang araw sa Facebook ay merong balita, hindi ko alam kung totoo, kung fake news or ano, na merong isang estudyante na dahil nahihirapan siya sa kanyang module ay nag-isip o nagtangkaring mag-suicide. Ito po yung ating sitwasyon ngayon dahil nga po sa kinakaharap nating pandemya ng COVID-19. Nagiging dahilan upang ang marami ay maging malungkot. Hindi lang basta kalungkutan, nagiging mahaba at malalim na kalungkutan na karaniwang tinatawag na depresyon. Alam niyo po, pag pinag-aralan niyo po ang psychology, sa manual po ng psychology, merong mga certain symptoms yung depression. Hindi po basta nalungkot ka lang ay depressed ka na. Minsan ay malungkot ka ng ilang sandali lamang, pero maya-maya ay masaya na. Pero ang depression ay isang kalungkutan na kung saan tumatagal at ito ay nagiging kahinaan ng isang tao kung saan siya ay napaparalisa at tila parang wala nang, ang tingin niya sa buhay niya ay wala na siyang magawa. Labis na kalungkutan at pagka-down sa kanyang sarili. Ito po yung kalagayan din ng ating salmista sa ating tong teksto ngayong umaga. Tingnan niyo po, ang sabi niya sa Ingles, "Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God." Kung mapapansin nyo, makikita natin sa Psalms 42 verse 5, 11, and chapter 43 verse 5. Tatlong beses niya inulit-ulit yung mga kataga na yan. Kaya nga, marami po ang naniniwala na yung Psalms 42 and 43 ay maaring sa original ay isang awit lamang. Nahati lang ito nung ito ay compile at lagyan ng mga chapter division ang ating pong Biblia. Pero kung titingnan po natin ang daloy ng kaisipan, kung titingnan po natin ang kanyang refrain, awit po yan, no? At ito parang refrain. Kung familiar kayo at mahilig kayong kumanta, yung refrain, ito yung bahagi ng awit na madalas inuulit-ulit. Minsan may chorus, di ba? Merong bukod sa chorus, ang isa pang inuulit na madalas ay yung refrain. At ito, makikita nyo tatlong beses inulit ng salmista. Ay pinapahayag niya ang kanyang kalagayan sa buhay. No? But whether two or one psalm lang ito, the subject is obviously similar to that particular refrain. Cast down. Sa ibang translation, ang ginamit na word doon sa cast down, despair. Sa ibang translation, ang ginamit ay discourage. Maraming nagsasabi na ang author nitong psalm na ito ay maaring hindi si David. Doon sa subtitle, makikita natin, of the sons of Korah. Sabi ng iba, si David yung sumulat, ibinigay doon sa mga musicians ng church. Posible din yon. Wala tayong tiyak na pagtukoy kung sino ang talagang salmista na sumulat nito. Pero isang bagay ang malinaw dito na yung author nito ay malayo sa Jerusalem. Yung author nito ay nakakaranas ng depresyon sa buhay, ng pagkabahala, ng pagkabagabag, ng pagkalungkot. At yan nga po yung kanyang ine-express. Why are you so downcast, O my soul? Makikita po natin yan na isang pagkilala niya sa kanyang kalagayan. Alam niyo po, mahalaga po yan. Sa pag-aaral po ng depresyon, tandaan po natin, ano mang problema, tandaan po natin ang solusyon sa isang problema ay nagsisimula sa pagtanggap. Kaya dito po ang isang ginawa ng salmista na makikita natin ay tinanggap niya yung kanyang kalagayan na siya ay down, na siya ay discouraged and depressed. Kaya sabi niya, why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Bakit ka nababagabag? Yan yung kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Kinakausap niya yung kanyang sarili. Well, hindi pa naman po siya nasisiraan ng bait. Pero mahalaga din po yun, alam niyo po, sa buhay natin. Mahalaga na kinakausap natin yung ating sarili. Sabi nga po ng isang author, marami daw sa ating kalungkutan at depresyon ay bunga ng ating pakikinig sa ating sarili kaysa sa pagkausap sa sarili.
Ibig sabihin po, mas healthy na kinakausap natin yung ating sarili at ating sinasabi, inaamin yung tunay nating kalagayan dahil doon maaring magsimula na tayo po ay makaranas ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Pero pag lagi mong pinapakinggan ang iyong sarili, ang lagi mo lang maiisip dyan at ang kaaway ay bubulong sa iyo na ikaw ay kawawa, wala ka ng pag-asa, ikaw na ang pinakamiserabling nilalang sa mundo. The psalmist readily admitted his situation, both to himself and to God. Tinanggap niya kagad yung kanyang sarili that he is in despair. Yun pong salita dyan na despair or cast down, it means to bow down, no? To really be prostrated, to lay low, para bang nasa isa kang hukay na malalim. Sabi po ng isang author, if you don't recognize your emotional condition, either because you do not know the symptoms or you don't want to appear unspiritual or whatever, you can't deal with it. Yun daw po, no? Kung hindi mo kinikilala ang iyong kalagayang emosyonal, yun daw po ay maaring dahil hindi mo alam na ikaw ay may simptomas ng kalungkutan o kalumbayan o depresyon, o kaya naman ay ayaw mong magmukhang unspiritual. Para bang hindi ka spiritual. Kuminsan kasi iniisip natin, ano po, pag ang isang tao ay nalulungkot, para bang may problema na kagad sa pananampalataya. Now, hindi laging ganon. Tandaan natin, kahit na po mga spiritual giants ay pwedeng tamaan ng depresyon. Sa mga balita nga po, kanina may binabasa lang ako, ito po sa Amerika, na maging ang mga pastor, kumbaga sa ating bansa, nananawagan si Secretary Guevara, na palakasin ang loob ng ating pong mga miyembro sa iglesia. Doon naman sa Amerika, maraming mga pastor ang nahuhulog sa problema ng depresyon. Mga pastor na yan. So walang excuse. Hindi excuse kami. Sa Biblia, makikita natin na maging si Elijah ay dumating sa punto na ang kanyang panalangin, Lord, kunin mo na ang buhay ko. Samantalang siya ay katatapos lamang magkaroon ng isang tagumpay doon sa Mount Carmel laban sa mga propeta ni Baal at ng iba pang mga Diyos-Diyosan. Dahil sa banta ni Jezebel, siya ay nalungkot at ang kanyang panalangin ay sana kunin na lang siya ni Lord. If I may rephrase it that way. So dumarating yan sa bawat isa. Dapat nating tanggapin kung tayo man ay nandoon sa ganung kalagayan. At dito sa awit 42 to 43, nais ko pong makita ninyo ang pinaka-mensahe na nakasaad sa kabuuan po ng lahat ng ito. That when you are depressed, seek God as your hope and help, no matter how despairing your circumstances are. Kapag ikaw ay nasa labis na kalungkutan, sabi diyan, hanapin mo ang Diyos. At ang Diyos ang iyong asahan, ang Diyos ang iyong hinga ng tulong, kahit na po gaano kabigat yung inyong kalagayan. Sabi po ng isang writer, si Steve Cole, depression is like the red warning lights on the dashboard of your car. Kung nakita na po kayo sa kotse, doon po sa unahan yan, no, may mga nakalagay dyan sa gasolina, sa temperature, etc. Pag may nakapula po doon, it's a warning sign. So sabi dyan, depression is like the red warning lights on the dashboard of your car. They tell you that there's a problem under the hood. May problema doon sa may makina sa ilalim ng hood, ng takip sa harapan. If you keep driving and ignore the warning light, you could cause a lot of damage to your engine. So you'd better pull over and figure out what's wrong. Ganun daw po ang depresyon, sabi ni Steve Cole. Para siyang red light sa ating mga sasakyan na nagsasabi, mayroong problema doon sa ilalim ng iyong hood. At pag nagpatuloy ka sa pagdadrive niyan, maaring mas madamage pa, masira pa ang makina ng iyong sasakyan. So mahalaga na ikaw ay huminto sandali at tingnan mo ano ang problema. Ganon din po sa ating buhay bilang mga mananampalataya. May mga pagkakataon dumadaan tayo sa ganitong mga episodes ng ating buhay.
At kapag sinisikap nating magpatuloy sa ating mga ginagawa, lalong nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon ng problema sa pamilya, nagkakaroon ng problema sa trabaho, nagkakaroon ng problema sa ministry, at sa lahat ng nakaugnay sa buhay mo, sa iyong mga relasyon sa mga tao, lalong nagkakaroon ng problema kasi hindi mo nare-realize na ikaw pala ay depressed na, ayaw mo pang huminto sandali upang tingnan ang iyong sarili. Ito po yung maganda dito sa salmista na to. Kanyang inacknowledge o kinilala na yung kanyang sarili ay nandoon sa lugmok na kalagayan at kailangan niyang gumawa ng aksyon upang ito ay malunasan, upang sa kanyang pagpapatuloy ng buhay, siya po ay maging mabunga muli. Ganyan tayo sa ating buhay kung minsan dumarating tayo sa mga ganitong kalagayan na kapag tayo nagpatuloy ay lalong nagkakaproblema, pero kung tayo hihinto sandali at titingnan natin ang kalagayan ng ating sarili, pwede tayong kumilos at sumulong pagkatapos nito tungo sa mas higit na malakas at mabungang pamumuhay para sa kapurihan ng ating pong Diyos. Tingnan po natin. What are the causes of the psalmist's depression? Ano ba yung dahilan? Bakit depressed itong psalmist na ito? Una po, makikita natin yung kanyang feeling alone. Pakiramdam niya, nag-iisa siya. Pakiramdam niya, layo niya sa Diyos. Look at this, sabi niya, ito yung pamilyar nating awitin, di ba? As the deer pants for the flowing stream, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. Where shall I come and appear before God? Dahil nga po sa sitwasyon niya, makikita natin dito sa awit, wala siya sa Jerusalem, malayo siya doon, at ang pakiramdam niya, malayo siya sa Panginoon. Pakiramdam niya, wala yata ang Diyos sa tabi niya. In fact, doon sa Psalm chapter 43, makikita niyo, sinabi pa niya na, why did you reject me? Feeling niya, nireject siya ng Panginoon dahil sa mga maraming negatibong bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Nalulungkot pa siya dahil ang sabi niya, pag inaalala niya na dati, ay nangunguna siya sa paglakad ng maraming tao papunta sa Jerusalem upang manguna sa pagsamba. Kaya nga sabi ng ibang mga Bible commentaries, maaaring yung sumulat nito ay isa dating song leader or worship leader. At dahil sa kanyang kalagayan, hindi niya na nagagawa yon. Kaya doon sa binasa kong Tagalog kanina, ang translation niya, sumasama ang aking loob kapag naaalala ko na dati ako yung nangunguna sa mga tao sa pagsamba at pagpunta doon sa Jerusalem. Subalit ngayon ay hindi. Feeling alone. Naranasan niyo na ba yon sa inyong sarili na parang nag-iisa kayo at parang ang layo ng Diyos sa inyo? Well, alam natin, sa katotohanan, hindi malayo ang Diyos. Kaya lang kung minsan tayo ay nadadaya ng ating mga damdamin. Kaya tama yung sinabi ng writer na binanggit ko kanina, tayo ay nadidepress at nalulungkot kasi mas madalas pinakikinggan natin yung ating sarili sa halip na kausapin natin yung ating sarili. Parang may bumubulong sa iyo, hindi ka na mahal ng Diyos mo, iniwan ka na ng Diyos mo, malayo ka na sa Diyos. Kaya nga dito yung kanyang expression, as the deer pants for the water, gaya ng usa na uhaw na uhaw. So yung kanyang paglalarawan ng kanyang sarili ay ganon. My soul thirsts for God, for the living God. Tapos ang tanong niya, when shall I come and appear before God? Dahil pakiramdam niya, malayo siya sa Jerusalem, malayo siya sa templo, iniisip niya malayo siya sa Diyos. Feeling alone. Di ba minsan ganyan ang pakiramdam natin kapag maraming mga problema, iniisip natin, parang wala na yatang nakakaintindi sa akin. Parang wala yata ang Diyos. Dati naman ako naglilingkod sa Diyos. Kagaya ng sinabi ng salmista, dati siyang nangunguna sa pagsamba. But he felt so alone. So feeling alone. Pangalawa, faith in question. Nalulungkot siya kasi yung mga kaaway niya ay tila kumu-question sa kanyang pananampalataya. I'm sure na itong salmistang ito ay merong matibay na paghawak sa Diyos. Marahil, sa maraming pagkakataon, kanyang naibabahagi ang kanyang pananampalataya sa Diyos.
Kanyang sinasabi sa iba na ang pag-asa ay ang Diyos. Pero sa pagkakataong ito na nakikita siyang namumroblema, nakikita siya na down sa kanyang sitwasyon, anong sinasabi ng kanyang mga kaaway? Sabi sa verse 3, "My tears have been my food." Ang aking luha, yun na lang yung aking pagkain, day and night. While they say to me all day long, "Where is your God?" Marahil naiisip natin, may imagine natin na ganito, na dati siya ay nagbabahagi sa ibang mga tao patungkol sa Diyos. Pero ngayon siya ang nakikitang namumroblema at lungkot na lungkot. Ngayon, yung kanyang mga sinasabihan patungkol sa Diyos at nakakaalam ng pananampalataya niya sa Diyos, siya ngayon ang tinatanong, "Where is your God?" Mahirap po yun, di po ba? Parang si Job, nung siya ay dumaraan sa pagsubok, ang tanging tao na malapit sa kanya yung kanyang asawa, tapos ang sinabi pa sa kanya, "Kung ako sa iyo, sumpain mo na ang iyong Diyos, tapos mamatay ka na." Parang sinasabi nung asawa ni Job, "Ngayon, pakita mo, nasan yung Diyos na pinaniniwalaan mo?" In other words, there are people who are trying to question his faith. So ganito rin po yung salmista. Maring ganyan din po yung nararanasan nyo kung minsan na kayo'y nagbabahagi patungkol sa Diyos. May mga taong nakausap kayo at kinukumbinsin nyo na sumampalataya at magsuko ng buhay sa Diyos, sa ating Panginoong Kristo. Pero ngayon kayo namumroblema. Ngayon, maraming nag-iisip sila at sinasabi, "O, di ba? Malapit yan sa Diyos. Di ba? Lagi yan nagsisimba. Di ba? Lagi yan na nagtuturo ng salita ng Diyos. Bakit ngayon ganyan ang kalagayan niya? Where is your God?" Ang ganung kalagayan ay lalong nagpapalungkot doon sa salmista. Kaya nga, papansinin niyo, 2 beses niyang binanggit yung ganyang talata. Pati sa chapter 43, binanggit niya yon na may mga kaaway siya na nagsasabi, "Where is your God?" Minsan, di ba? Kapag maraming mga tao nagsasabi na sa inyo ng ganyan, ay posibleng dumating din sa inyo ang mag-aalinlangan. Oo nga, nasa na nga ba ang Diyos? At kapag nagsimula tayong mag-isip ng ganon, lalo tayong darating sa punto ng depresyon. Lalo tayong madadown. Pangatlo, he was filled with troubles. Itong salmistang ito ay nakaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Hindi in-specify ng Bible kung ano-anong mga pagsubok, trouble sa buhay yung kanyang nararanasan. Pero ganito niya inilarawan yung kanyang sarili. Sa chapter 42 verse 7, ang sabi niya, "Deep calls to deep, at the roar of your waterfalls, all your breakers and your waves have gone over me." Sabi niya sa Panginoon, "Para niyo po akong tinabunan ng tubig at ng maraming mga alon." In other words, parang sinasabi niya, "Lord, lagpas ulo na yung problema ko. Ang dami ko nang kinakaharap na pagsubok. Ang dami nang tumutuliksa sa akin. Ang dami nang ginagawa ng aking mga kaaway." He was filled with troubles. Minsan ganyan ang buhay. Dumarating ang pagkakataon na ang problema ay dumarating sunod-sunod. Pero alam natin, napag-aralan natin mga nakaraan that God is sovereign. Kailangan lang nating alamin ano ba ang layunin ng Diyos, bakit pinahintulot niya. Dahil alam natin, hindi papahintulutan ng Diyos ang anumang trials and troubles sa buhay natin nang wala siyang layunin para sa ikalalapit natin sa Kanya. Pero gayon pa man, kapag sunod-sunod ang problema, mahirapan din at talagang tayo man ay malulungkot. Again, balikan natin kahit si Job sa Old Testament, nagsunod-sunod, di ba? Kababalita lang sa kanya na nawala yung kanyang maari-arian, sumunod naman, binalita na namatay yung kanyang mga anak. Sumunod pa, nagkaroon siya ng pigsa mula bumbunan hanggang talampakan. Job was filled with troubles. Idagdag mo pa yung mga kaibigan niyang dumating na sana makikiramay lamang, pero sinabi pa, "Dahil sa kasalanan mo, kaya ka ganyan." Another trouble. Sabi ko nga, di ba, parang
Parang yung mga kaibigan ni Job, minsan pag may mga Kristiyano ngayon, nagbibisita, no? Nagbibisitation kayo minsan sa ospital, binisita niyo yung may sakit, tapos sabi niyo sa may sakit, alam niyo, ganyan din yung kaibigan ko eh. Ganyan din ang sakit. Ayun, namatay na. Sa halip na ma-encourage yung kaibigan niya, lalong madadown. So, ganun yung mga kaibigan ni Job. Down na siya. Sasabihin pa sa kanya, dahil yan sa kasalanan mo. Samantalang maliwanag na inilarawan ng Biblia na si Job ang pinakamatuwid na tao sa kanyang henerasyon ng panahon na yon. Dito yung salmista ay gano'n. Kaya sabi niya, malalim, deep falls to deep at the roar of your waterfalls. Parang tunog o dagundong ng isang malaking talon. Sabi niya, at lahat ng inyong breakers and your waves have gone over me. Kaya pag sunod-sunod, di ba, yung mga problema, aminin natin na kung minsan tayo po ay nalulungkot at nasisipayo. We must admit that. Kung minsan kasi gusto natin i-cover up. Sabi ko nga po sa inyo, ang unang step para tayo po ay makasumpong ng tagumpay sa depresyon ay yung tanggapin natin na tayo ay hindi okay ngayon at kailangan natin ng tulong. Sabi nga ng isang mangangaral, the problem with us Christians is sometimes we are too strong to be strengthened. We are too strong to be strengthened. Kaya hindi mo maranasan ang kalakasan kasi gusto mong ipakitang malakas ka pa rin. Kaya maganda yung sabi ng salmista dito, why are you cast down, O my soul? Kinakausap niya yung kanyang sarili, bakit ka nalulumbay? Bakit ka nababagabag, kaluluwa ko? Pinapakita niya at sinasabi sa kanyang sarili, hindi ka okay. That's why you need something. Then of course, nakita natin yung post-oppression, another cause ng kanyang depression. May mga problema na siya, pero nandyan pa yung kanyang mga kaaway na ino-oppress siya. Ang sabi po, doon sa chapter 43 verse 2, for you are the God in whom I take refuge. Why have you rejected me? Take note, ang sabi, why have you rejected me? Why do I go about mourning? Because of the oppression of the enemy. May mga ginagawa yung kanyang mga kaaway. Maaring siya ay tinutugis at siya ay nagtatago. Maaring siya ay sinisiraan. Maaring maraming hindi magandang sinasabi sa kanya. O maaring pinagbabantaan din ang kanyang buhay. Idagdag mo pa dito yung panunuya sa kanya na laging sinasabi, nasaan ngayon ang iyong Diyos? The enemy's relentless taunts felt like a shattering thing to the psalmist's bones. Parang dinudurog na siya noon. Minsan po sa ating buhay, kapag tayo nakaranas niyan, di ba? Parang ikaw ay dinudurog. Nakaranas ka minsan ng matinding sakit ng ulo. O minsan hindi ka natutunawan. O mga chronic pain. Kung pupunta ka sa doktor, ano lang sasabihin sa iyo? You're depressed and stressed. Dito, sinasabi ng salmista that he was so despaired and he was so disturbed. The psalmist felt abandoned. He even felt rejected by God. Sama mo pa doon dahil nanunuya yung kanyang mata. Ganyan yung sitwasyon ng salmista, kaya nandoon ang kanyang depresyon. Tandaan po natin, ganun din tayo. Bantayan natin ang ating mga sarili sa mga ganong sitwasyon. Kapag nakakaranas na tayo ng mga problema, sunod-sunod na problema, kapag may mga kumakalaban na tumutuligsa sa atin, makakapagbigayan ng depresyon sa ating mga buhay. Kapag tayo ay nadadama natin na parang tayo nag-iisa na lamang at tila walang kakampi, depression can easily come in. Tingnan po natin, what should we do to destroy depression? Kasi yan po yung topic natin, destroying depression.
Ang maganda dito sa salmista na ating binabasa sa Psalms 42 to 43, bagamat sinasabi niya sa kanyang sarili, you are despaired, you are cast down, you are discouraged, you are depressed, pero hindi siya humihinto doon. Yung mga pangungusap niya na yon ay self-realization, pagtanggap niya sa kanyang sarili ng kanyang kalagayan, pero hindi siya humihinto doon. Marami kasing mga tao na humihinto doon. Sinasabi sa kanilang sarili, kawawa naman ako. Iniisip sa kanilang sarili at pinapakinggan na sinasabi ng kanilang sarili, wala na akong magagawa. At ang nangyari doon, humihinto na lang. But the psalmist, hindi ganon ang kanyang ginawa. Tingnan po natin. Anong ginawa niya? Una, he recourse to prayer. Sabi nga po niya, by day the Lord commands His steadfast love, and at night His song is with me. A prayer to the God of my life. I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy? Nakita natin diyan na nandun pa rin ang kanyang pananalig sa Diyos. Tinawag niya ang Diyos, He is the God of my life, He is my rock, at siya'y nananalangin. At makita niyo, no, yung kanyang saloobin, sa Diyos niya ibinuhos. I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning? Bakit ako nagluluksa? Bago niya sabihin sa ibang tao, sinabi niya muna sa Diyos at ang Diyos ang una niyang takbuhan. Maraming mga tao, bago lumapit sa Diyos, lalapit muna sa maraming tao at lalong nadidepressed. Naranasan niyo na ba yun? Nalungkot kayo, down na down kayo. Ang unang niyong pinuntahan, yung ibang tao, isinyer ninyo yung problema niyo at ang sasabihin sa iyo, oo nga, kawawa ka naman, ako grabe yan. Kung ako ay ikaw, siguro hindi ko na alam ang gagawin ko, baka nagpakamatay na ako. Di lalo ka pang nakapag-isip ngayon ng suicide. Sa halip na hindi mo iniisip dahil isinyer mo doon sa tao na yon, mas lalo kang nagkaroon ng idea ngayon, oo nga, no, mamaya nga pag-uwi ko. But the psalmist recourse to prayer. Sa halip na magsalita siya na magsalita kung kani-kanino, kinausap niya ang kanyang sarili at kinausap niya ang Diyos. Sa Diyos niya ibinuhos yung kanyang saloobin. You know, we should be honest to God. Kasi kahit naman di natin sabihin yung saloobin natin, alam ng Diyos yan. Pwedeng sa ating panalangin, bumubuka yung ating bibig at sinasabi natin, Lord, I praise you, I thank you. Pero sa loob-loob mo, ang samaho ng loob ko. Nababasa ng Diyos yun. You might as well say it to the Lord. Not to question Him, but to pour out your heart to Him. Mas gusto ng Panginoon yun, sa Kanya natin binubuksan yung ating puso. Sa Kanya natin inilalagak ang ating mga kabalisahan. Sabi ng Biblia, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Pag sinabi pong cast, ibig sabihin, nandito, dala-dala mo, ipapasa mo sa Kanya. Tandaan niyo po ito, when you are down and discouraged, isa sa mga tendencies natin ay manlamig sa pananalangin. Pero hindi dapat yon. Sa halip na manlamig, mas lalo tayong lumapit sa Diyos, lalo tayong manalangin sa Kanya. Tandaan po natin, He is the God who is our rock, kagaya ng sinabi ng salmista. I say to God, my rock. Tapos yung sinabi niya, why have you forgotten me? Parang may contrast. Sinabi niyang ikaw ang bato, bakit mo ako pinabayaan? He was just being honest to God. Tandaan po natin, it's not wrong to ask questions to God, but it is wrong to question God. Pwede kang magtanong.
Pwede mong ibuhos yung inyong sarili sa Diyos for you to find strength from God. Recourse to prayer. Then request for the truth. Ito yung ginawa ng salmista. Ang sabi niya sa Psalm 43, verse 3, "Send out your light and your truth. Let them lead me. Let them bring me to your holy hill and to your dwelling." Isa po sa nararanasan ng isang tao kapag siya ay down and depressed, ay hindi niya alam kung anong gagawin. Kahit na may mga malinaw na opsyon. Kaya nga minsan kailangan po natin ng counselor. Bakit? Kapag tayo po ang nakalubog sa problema, hindi natin makita yung solusyon. Kailangan natin ng isang tao na nasa labas ng problema na magpapakita sa atin ng malinaw na sitwasyon na pwede natin gawin. Dito, ang counselor na itinuturing ng salmista ay ang Diyos. Kaya sabi niya, "Send out your light and your truth, let them lead me." Ipadala niyo po sa akin ang iyong liwanag at katotohanan na siyang mangunguna sa aking buhay. Tandaan po natin, sa ating panahon, ibinigay na po sa atin ng Diyos ang Biblia, ang kanyang mga salita, na naglalaman ng mga prinsipyo sa buhay na dapat nating gawin at sundin upang ito ay maiayos. Kaya po ibinigay sa atin ang Biblia. Sa anuman pong sitwasyon sa buhay, laging may sinasabi ang Biblia at ito ang dapat konsultahin natin bilang ating panuntunan at pamantayan sa lahat ng ating mga ginagawa sa buhay. We should always pray, "Lord, give me your truth. Show me the truth. Pakita mo po sa akin ang katotohanan sa mga nangyayari sa akin ito." Para sa ganoon, ito ang aking maging gabay para malaman ko kung anong mga hakbang ang dapat kong gawin na ayon sa iyong kalooban. Kumisan po kasi kapag tayo namumroblema, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin napapansin, hindi na pala ayon sa kalooban ng Diyos, labag na pala sa panuntunan ng kanyang kalooban. Kaya it's good to always request for the truth. It's good to always read the Word of God. Kasi yan ang magbibigay sa atin ng linaw at payo ano ang dapat nating gawin upang makaahon sa depresyon na bunga ng iba't ibang mga pangyayari sa ating mga buhay. That's why the psalmist said, "Send out your light and your truth. Let them lead me." Then another one, rely on the Lord. Magtiwala ka, manangan ka sa Diyos. Ano ang sabi ng salmista? "Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me?" Then, anong sabi niya? "Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God." Nakita niyo? Matapos niya sabihin sa kanyang sarili, "Bakit ka nga ba nababagabag? Bakit ka nalulungkot?" Hindi siya minto doon. Sinabihan niya rin ang kanyang sarili, "Hope in God." Umasa ka sa Diyos. Tingnan mo ang pag-asa mo sa Diyos. Tandaan po natin that depression can either whet or dull our thirst for God. God allows suffering to drive us closer in dependence upon Him. Yun pong mga problema, kalungkutan, depresyon, ay pwede pong makapagpaalab sa atin sa paglapit sa Diyos or pwede namang makapag-alis ng ating pagkauhaw sa Diyos. Salamat sa Panginoon kasi itong salmista na ating pinag-aaralan sa umpisa pa lamang ay in-establish niya na ang kanyang desire ng Diyos. "As the deer pants for the water, so my soul longs after thee." Sa gitna ng kanyang depresyon, nandun pa rin ang kanyang longing sa Diyos. Nakakalungkot dahil maraming mga Kristiyano, kapag may mga problema na, kapag may mga kalungkutan na dumadaan sa buhay, mas lalong lumalayo sa Diyos at mas lalong nakakalimutan ng Diyos. Nawawala ang pagkauhaw sa Diyos. Tandaan po natin that God allows suffering to drive us closer in dependence upon Him para mas lalo tayong umasa sa Kanya.
Kuminsan kasi kapag okay ang buhay, hindi na tayo umaasa sa Panginoon. Ang pag-asa natin ay laging nasa kung ano meron tayo. Ang pag-asa natin ay nasa tao, nasa ating bank account, nasa ating mga tao sa paligid, kaibigan, mahal sa buhay. Pero at times we feel so alone in order for us to remember that we need God most of all. Kaya sabi ng salmista, why are you downcast, O my soul? Bakit ka nalulungkot? Hope in God. May pag-asa sa Diyos. Yun po yung pinapaalala ng salmista sa kanyang sarili. Hope in God. My salvation. My God. Napakahalaga po nun sa buhay natin. That whenever we experience depression, our first thing, the first thing that should come into our mind is to seek God. Siya lamang yung makapagbabalik ng ating kagalakan. Even si David, when he fell into sin and fell into depression, ano ang sabi niya? Restore unto me, Lord, the joy of your salvation. Naniniwala siya na nakapagbabalik lang ng kagalakan sa puso ay ang Diyos. Rely on God. Hope in God. Wait on the Lord. Yan yung mga salitang mababasa natin sa Biblia upang makasumpong tayo ng lakas. Sabi sa Isaiah chapter 40, but those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up on their wings like eagles. They will run and never be faint. Napakaganda po nating isipin na nandiyan ang ating Diyos, that we can hope and we can rely on. Alam niyo po, ang maganda dito sa psalm na to, this psalm look forward to Christ. Psalms 42 to 43. Because Christ is the one who brought our salvation. Di ba yung sabi niya, my God and my salvation, God has brought about our salvation. Christ fulfills our hope in the Lord. Sabi doon, hope in God. For I shall again praise Him, my salvation and my God. We must remember that God, that Christ, the Lord Jesus Christ is the one who fulfilled it. He's the one who brought salvation to us. At hindi lamang salvation ng ating kaluluwa, maging salvation even from depression. The Lord Jesus Christ can give us joy even in the midst of trouble. Tandaan po natin at huwag natin kalilimutan that Christ fulfills our hope by going through sorrows Himself. Siya mismo dumaan sa mga kalumbayan ng buhay. Pinulfill niya yung ating pag-asa, tinupad niya yon sa pamagitan ng kanyang sarili na isinabmit niya rin sa mga kalumbayan. In fact, in the Bible, he is called the man of sorrows. And here is a good passage from the scriptures in Isaiah chapter 53, verses 4 to 5. Nang sabi doon, surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Dinala niya raw yung ating mga kapighatian, pinasan niya yung ating mga kalungkutan, yet we esteem Him stricken, smitten by God and afflicted. But He was pierced. Siya ay sinaksak para sa ating mga kasalanan. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace. And with His wounds, we are healed. Nakita niyo po yun? Ang Panginoong Jesucristo dumaan sa ganung sitwasyon, a very sorrowful situation. Para ano? Para tayo ay matulungan niya at magbigyan ng tagumpay sa mga depresyon ng buhay. He has overcome all those things. He has carried those with Him. Dinala niya yun. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi tayo yata naintindihan ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin yung sinabi ng salmista kanina na mukhang iniwan na ako ng Panginoon. No.
In fact, the Lord Jesus Christ experienced being forsaken momentarily by the Father in order for us not to be forsaken by God. Nung nandun siya sa krus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun ang sigaw ng ating Panginoon sa Kristo at yun ay totoo. Because kinailangang hindi siya muna lingapin ng Ama upang maranasan niya ang kamatayan sa krus. Para kanino? Para sa akin at sa inyo. He has been forsaken that we might not be forsaken by God in whatever situation we are in. Naintindihan ka ng Panginoong Jesus. Ito pa, ang sabi po sa Hebrews chapter 4 verses 14 to 16, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Ano daw po yung dapat natin gawin? Meron daw po tayong punong saserdote doon sa langit na nakakaunawa, nakakasimpatay sa ating kalagayan. So what then should be our response? Verse 16, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Naiintindihan ka ni Jesus. At ang nais lang niya, lumapit ka sa trono ng kanyang biyaya at makakasumpong ka ng biyayang iyong kinakailangan at tulong sa panahon ng inyong pangangailangan. Napakaganda po. Tandaan po natin ang ating Panginoon sa Kristo ay nagkatawang tao. Naranasan niya ang maging tao. Naramdaman niya ang mga kabigatan at kalungkutan ng tao. Pero sabi diyan, hindi siya nagkasala. Lahat ng yon ay kanyang napagtagumpayan. He has destroyed every depressions in life. And so, He can help you even destroy your depression. You just come to Him. Huwag kang lumayo. Kasi pag lumayo ka, lalo kang mahirapan. Si Kristo ang makakatulong sa iyo. Let us then, with confidence, draw near to the throne of His grace. Tandaan po natin, the Psalms look forward to Christ. Christ fulfills our hope in God. At hindi lamang siya salvation, sabi ng salmista, He is my salvation and my God. Tandaan natin that Christ is the presence of God in us. He is our Emmanuel, God with us. Siya mismo nagsabi, hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man. Christ is the presence of God in us. Yung salmista na pinag-aralan natin, pakiramdam niya, malayo ang Diyos sa kanya. Hindi po malayo ang Diyos. Minsan tahimik lang siyang gumagawa. Sabi nga po ni Charles Swindoll, tandaan po natin that Christ's silence does not mean His absence. Christ's silence does not mean His absence. He is just quietly working in order to deliver us from whatever situation we are in. The Lord Jesus Christ is our God, and He is our Emmanuel, the God with us. Sa ating pong pagtatapos, ito po yung magandang tanong. Is Christ Himself your hope today? If you are feeling down, despaired, discouraged, the question is Christ Himself your hope today? If not, then don't rest until it's true. Kung hindi mo nakikita si Kristo ang pag-asa mo ngayon, huwag kang tumigil hanggang sa maranasan mo yon. Patuloy kang lumapit sa Kanya. Your need is not happiness. Your need is not relief from pain. Your need is Christ. Thirst, kauhawan mo, turn, pumunta ka sa Kanya, and trust Him. Thirst, turn, and trust in Christ. He's the one you need. And He is the one who can deliver you from any kind of depression or discouraging situation that you are in. He loves you. He cares for you. And He can sympathize and help you. The Lord Jesus Christ is our rock, our salvation, our God, who can destroy, and who had already destroyed
depressions for us. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa mga salita pong ito na amin pong pinagbulay-bulayan ngayong umagang ito. Salamat sa pagpapaalala na sa panahon man ng depresyon, kalungkutan, kalumbayan sa buhay, kabagabagan, meron kaming Diyos na pag-asa. Kagaya ng sinabi ng salmista, dapat lagi din naming sabihin sa aming sarili, hope in God and praise Him once again. For He is our salvation and He is our God. Salamat po dahil sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, nakita namin kung paano ang pag-asa ay nagkatotoo. Ang pag-asa ay naging aktwal na katotohanan ng aming Panginoong Jesucristo mismo ang nagdala ng aming mga kapighatian at maging ng aming mga kasalanan upang kami ay Kanyang matulungan at mabigyan ng tagumpay maging sa mga depresyon ng buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ang mga katotohanan ito at ang sino man po na maaaring kasama namin ngayon, nanonood sa amin ngayon, nakikinig ngayon at naunawaan ang mensaheng ito, palakasin niyo po sila. Tulungan mo po sila ay pagkatiwala ang lahat sa inyo at magtiwala sa inyong magagawa. Maghintay at patuloy na mauhaw sa inyo pong gagawin at sa inyong presensya sa kanang. Tulungan mo po ng bawat isa sa amin that we will always thirst, turn, and trust in the Lord Jesus Christ. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.